Tatawa si Pepe. Mukhang sinapawan ka talaga dyan. Hindi. Minsan kasi, kaya mahalaga yung magaling yung director at pinagkakatiwalaan mo to balance everything. Yung pagtimpla. Kasi may mga pagkakataon, ako aminado ko as an actor, hindi ko po napapansin, I'm not fully aware of yung extent ng ginagawa kong sa eksena. Yung director, minsan hahayaan niya at a certain extent lang. Si Marius po, ganun ang ginagawa niya sa amin. Siguro kaya po game kami kagad ni Gerald na gumawa ng pelikula with Direct Marius. Kasi bukod sa kaibigan kami since Rock of Ages days, tapos kaibigan ko po si Marius since high school. Tapos same wavelength. Kaya we give our full trust to our director. Kaya po para sa akin, walang nangyaring sapawan. We just be ourselves and then let the director do the rest. Thank you, Pepe. Kay Jana. Siguro dahil alam na namin ni Pepe kung saan papunta yung utak namin tsaka yung hinga namin. Advantage na magkaibigan kami ni Pepe. Advantage na kaibigan namin si Marius. Advantage na magkababata sila, si Pepe at saka si Marius po, Direct Marius. Magkababata talaga sila. So, and then siguro aware kami ni Pepe. Ever since ang training namin kasi, or nakasanayan namin sa entablado, or sa mundo ng teatro, na ang ilalahad mo dapat ay yung istorya ng proyekto. Kasi kung hindi, it's not about, may showcase ng character, pero it's not about the character actually, it's about the story of the character. So, automatic, pag nagbabasa kami ng script, I bet si Pepe rin uy, pag nagkukwentuhan kami, okay yung istorya, no? Instead of, uy, okay yung role mo. Uy, okay yung role ko. I think doon pa lang, automatic, alam mo na walang sapawan na mangyayari. Pare mo, buhay or patay ka din? Depende kung anong gusto mo mangyayari. Patayin mo pa. Sino ba? Ikaw, Pe? Siyempre, si Dolphy sa Pilipinas, maatik, di ba? Tapos sa ibang bansa, Robin Williams. Oo. Totoo, Robin Williams. Oo, yung mga complete package. Yan. Actually, sa comedy, tsaka pwede rin sa drama. Oo. Nagsasayaw, kumakanta. Oo. Actually, agree ako doon. Kasi malapit sa atin Oo. Malapit sa amin ni Pepe. Parang yun yung gusto mong maabot. Or inaabot. So, tama, Robin Williams. And then, si Robin Padilla. Ngayon sa buhay, of course, iconic, Vic Soto. Bossing, di ba? Lalo na yung pelikula yung nakaraan, The Kingdom. Iba yung pinakita ni Bossing doon. So, yun yun yung maganda sa komedyante. Sa ano mo, sa dito, sa repertoire ng mga ginawa mo, puro comedy, pag nagseryoso ka, talagang yung tao, gulat na gulat. Pero pagdating sa gusto mo lang tumawa ngayon at siguradong matatawa ka sa taong to, si Babalu. Diba? Pati anak ko 4 years old, Daddy, Babalu, Babalu. Yung grabe infectious, yung kahit konting galaw lang ng pisngi niya, ng labi niya, matatawa ka na. Laughter Factory, Babalu, para sa akin. Thank you po. Sige po. Yung hindi sinusunod. Pwede rin. Kasi sinusunod Hirap magyabang ng sinusunod. Sinusubukan. Sinusubukan sunodin. Then ako, ang automatic sa akin po, yung of course, yung Pwet. Ito, yung honor your mother. Hindi mo pala kabisado? Hindi. Kaya nga ako yung subject dito Yung honor your mother and father. Well, kasi, of course, nanay ko lang kasi parent yung mama ko. So, I try my best to be a good son or a fair son for my mom. Or Michelle Paco. Yan po. Tapos,
Ano ba? Hindi ko rin kabisado talaga eh, sa totoo lang. Kaya may coding ko ako eh. Ito. Huwag kang makikiapid yung mga ganyan. Hindi ba yung sinusubukan mo? Sinusubukan, sundin. Araw-araw! Siyempre, daw siya not kill. Matik, perfect ako dun. Ay, teka, natutunan ko nung high school, ang pagjajakol daw, nilalabag mo yung daw siya not kill. Kasi buhay yun. Saka daw shall not lie. Kasi paglabas mo na siya, sinasabi mo naligo ka eh. Sabihin nyo, kumain lang ako, gano'n. Ang kaya mo nilabag. So, is na yung daw siya not kill, no? Daw siya not kill, hindi na. Hindi ko pala na ano yun. Thank you for the information. No, ito, Sir Javier, at si Sir Jimmy Santos. Switch na. Nasa may belt bag ko. Well, nag-start kami as stand-up comedians talaga. Ako, 2008. So, nag-start ako with Comedy Cartel. Actually, mga twin stormers na nag-add in sa comedy ng movie na to is part of Comedy Cartel. Then eventually by 2012, Comedy Manila na. And then, stand-up comedian. And then si Sherwin din yung naka-discover sa akin to be one of the writers for Going Bulilit. So, for doing stand-up, na-open up yung opportunity to write and then also to act. Tapos dyan na-stumble na yung network nila Derek Marius because of our podcast. Yan. Si James ang magtutuloy mo. Meron po kaming podcast sa Spotify. Ito po yung The Cool Pals. Kung hindi niyo po na, kami po yung host doon. Sa mga hindi po nakakaalam sa amin po, din nagsimula noong early 2024 yung viral ni Queen Yasmin, yung Esophagus, Esophagus. Habang tayo eh. Pati yung tono. Pati yung tono. Daloy. Yan. Yan po, mas kilala po kami ni GP at yung buong The Cool Pals sa comedy na irreverent na parang hindi laging nasa brink of cancellation. So, laging namin na ipupush yung boundaries. Pero pasalamat kami after 5 years ay hindi pa rin po kami nakakancel. Actually, 2024 po kami po yung tinanghal ng Spotify na top comedy podcast sa Pilipinas. Joke lang yun. Siyempre, yung wag babae. Yan. Sinusunod natin yan. Pangalawa, ano pa? Sa akin, hindi ko na maisip kung ano yung pangalawa at pangatlo eh. Kasi kami ang conjugal sa amin ni Kim, yung ano eh, yung moral values na itataguyod namin bilang especially kakasal na kami, bubuo ng pamilya. So conjugal yun, hindi kami masyadong individual doon. Basta ito yung moral values na itataguyod natin para pag nagkaanak tayo, effortless na. Ganun yung ano namin ni Kim eh. So yun sa akin. Siguro yung isa, always be kind. Tapos always tell the truth. And then, pag-usapan yung mga plano together. Yun. Nice. Saan ko nga? Hello po. Dito pala, nag-enjoy na kami na paano pa yung movie, di ba? Yes! So, yung first question ko kay Jim sa KGB, bukod sa napapanood namin kayo nasa MTRCB, tapat at boy, di ba? Kaya asawa niya, no? I love you, Ana. Tanong ko lang po, saan mas challenging na magpatawa as a stand-up comedian or dito sa movie? First movie niyo po kayo? Hindi naman po. May mga cameo roles naman kami sa iba't ibang mga pelikula, mga Andy Life, basta comedy. Minsan makikita nyo kami. Mga commercials din po. Nandun din kami sa mga commercial. Ano yung, latest commercial? Hindi, ako kung hindi po na aalala, ako po yung sinabihan ni Sue Ramirez ng pangit ka na malungkot ka pa. Yung sinabi ng caster, para sa akin daw talaga yung gourmet. Tsaka nasa Squid Game ka. Oo nga, nasa Squid Game po ako. Yung nanay ko po, kasama ko rin. Stay
ba? Di ba? Kung napanood nyo yung Squid Game, di ba? Ako yan. Nag-flashback bigla yung itsura. Ako yan. Yun nga, dahil nasa tiwala nila Direk Maris, nagkaroon kami ng project which is very grateful kasi mahirap mabuhay sa komedya, lalo na kung may pamilya kami, pinapaaral ka. So ito ay napakasaya. Doon sa question kung ano yung mahirap, kung sa stand-up sa movie, mas mahirap yung movie kasi yung anticipation mo, hindi mo alam kung mag-reflect nga as nakakatawa yung ginawa mo sa movie. So kailangan mo siya antayin, tapos kailangan mo siya panoorin with the audience dun sa sinehan. Doon mo palang malalaman. Sa comedy, like yung sinabi ni James kanina, pag nasa stage kami, pag bumitaw kami, doon namin malalaman namin agad-agad kung nakakatawa o hindi. Dito sa pelikula, antayin namin sa January 29 nga pala, antayin natin lahat kung nakakatawa o diba? Ganda na sorry. Pero yun yung difference. At yun yung maganda sa stand-up. Alam na namin kung ano yung hindi maganda, kung ano yung hindi uulitin, tapos babalik kami ulit the following day. Tapos sana mas tumawa na sila. Lagi ko rin tinatanong si Direk parang, kasi minsan, yun nga ang immediate ang response kapag live. So alam mo na agad kung nakakatawa yung binitawan mo o hindi. Pero pag sa movie, yung tiwala mo sa director ang pinaka-importante kung okay ba yung ginawa mo. Nung una kong Ang sinasabi mo ba pag di sila natawa sa atin, kasalanan ng director? Tama po yun. Magtiwala na lang din po kayo kay Direk. Pero, nung una ko nakatrabaho sa Direk Mario sa isang commercial, isa may nakakalam siya rin ang nag-direct nung sa RC Cola. Nung nag-viral na yun. Hindi mo alam na. What a friend! Sa Mama ko RC. Mama ko RC. Tinanong ko si Direk doon na, pag sinabi mo bang good yung take, okay na talaga yun? Okay na. Kasi minsan hindi ka fulfilled dun sa ginawa mong acting. Pero nung sinabi naman yan, basta good ako, good yun para sa akin. Alam ko kung paano tumakbo yung buong pelikula, buong shoot. So, doon kami bumabangko as first na, pero ito yung first major role namin sa pelikula. Kaya doon kami talaga bumabangko sa tiwala kay Direk Marius. Thank you, James and Jimmy. Yung last question ko tanong ko lang, sabi kasi kanina, di ba, yung paano yung transition mo from God to devil. Ngayon naman, ano yung mas challenging na role na ginampanan mo? Yung maging si Lods o maging si Satan dito sa movie na to? Ano po pangalan niyo ulit, sir? Alan. Sir Alan. Sir Alan. Mahirap po niya yung kumpara eh. Ha? Sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Kasi naapektuhan ang tatay ko. Proud na siya eh. Proud na siya sa Lods eh. Kasi talagang pagka may nagpa-picture sa akin, hihirit pa siya na parang hype man. So yung gumanap na Lods sa Rewind, nag-iisip pa, tapos may iyak. Ay, ko na yung feeling kasi dahil ka sa award, sa Lods, di ba? May award ka. Tapos, nagpasalamat sa Diyos yung tatay mo. Paano kung magka-award ka dito? Di ba? Tapos yung tapos-salamat sa Diyos. So yung isipin na yun Lord, salamat, pinag-goal mo siyang demonyo. Mahirap siya ipasalamat sa Diyos. Galing mo pala, pag-demonyo ka. Yun, so sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Pagdating naman po dun kasi ang instruction po sa script pa lang sa Rewind, ang importante ay yung subtlety daw. Dito naman, over the top. Well, actually, minsan sumusobra. Pinapababa ni Marius. Pero yun yung main difference niya. So sa physicality, definitely yung demonyo. Pagdating naman po dun sa mga tiny details, yung si Lods. Pero yung kumpara siya na in general, mahirap po. Thank you. Congratulations. Welcome, sir.